What's up guys? Good morning. It's episode 9. Episode 9 na ng Daily Commute Podcast. Nandito yung ano ko kagabi. Ayun, isang araw pa pala yung sampay ko dyan. And yun. So it's episode 9. And we don't have a topic today. So it's just a common ride. Usual ride. Dumi na naman ang sasakyan. Umulan kasi. And dito yung pinakamadaming ano ba to? Kulit ni Rev agad. Ito yung pinakamadaming nakalabas na part. Kaya ito yung naambunan. Gusto ko siya linisin bukas. So it's Friday guys. So same day uploads pala tong mga vlog na to guys. Itong mga episodes na to. So ang daming aso guys oh. Grabe. Gangster. Meron pa dyan sa taas. Ulit nangahabol yung aso na yun eh. Yes. Support you Manong. Healthy living. 7:26 na. Oh, and malamig na naman ang simoy ng hangin you guys. Kasi nagpa-ambon sila, parang artificial rain for the past few days. Kasi pangit yung air quality. Can I? May gas pa naman ako. Mamaya guys, promise magpapa-change oil na ako. Although hindi ko naman kasi talaga siya pinapaabot ng ano, ng 1,000 kada palit. Every month or 500 lang yung limit ko dito guys. Kasi loaded nga siya. Kaya hindi ko siya pinupukpok masyado ng ano, ng malayuan. Kasi dati biniyahe ko siya ng malayo, tapos pukan na parang ang average speed ko is 120. So hindi siya healthy no, para sa makina. So backstory na itong Fin na to, nabili ko siya December of last year. So isang taon na din pala sa akin to. Mahigit isang taon. Kasi magfe-February na eh. Nabili ko siya December of last year, 2022. And then parang wala pang isang linggo, sinet up ko na agad siya. Hindi naman yung setup na setup, pero yung makina pinalakas ko. Kasi nga gagawin kong daily and medyo mabigat ako. Kaya I decided na kargahan siya. Bagal naman na ito. So itong Fino na to guys, kargado. And bagong school year last year. This year, itong current school year pala. Pero last year pa siya. Kasi nag-umpisa ang school year is around August. And may isa kaming co-teacher dati. Wala na siya ngayon. Hindi siya nagustuhan ng management. Ano siya, parang ni-replace siya on the spot. And medyo problematic din yung
yung pumalit sa kanya. Kaya yung management ng school namin is medyo, alam mo yun, medyo nag-iisip na din na solusyonan. Pero anyways, go back to my Fino. Etong Fino na to, hindi ko pa siya tapos i-set up kasi pinanda-daily ko siya eh. So ano na lang, parang maintenance after nung pagkarga sa kanya. And may balak, may pinaplano ako guys, di ko lang alam kung ano. Gusto ko siyang igawing milestone bike na isi-set up ko simula pag medyo okay na lahat. Kasi medyo busy pa ngayon. Uumpisahan kong pagandahin aesthetically. Kasi yung takbo niya, wala kang masasabi sa performance na itong Fino na to guys. Power kung sa power, speed kung sa speed. Pero aesthetically, medyo may basag siya dito. And ikukwento ko kung bakit may basag siya dito. May basag siya dito, may gasgas siya sa front end and sa magkabilang side. Na-disgrasya kasi itong bike na to. Sa harap ko pa, hindi ako yung nagda-drive. So back to dun sa teacher na hinire namin for this school year. Pinarent ko sa kanya to, siguro mga 2 months niya nagamit. Pero nung first day na ginamit niya to, actually pagkakuha niya sa akin, ang tandang-tanda ko pa kung paano nangyari yung aksidente dito, na pinakaunang aksidente. Yung isa hindi ko na nakita eh. So bago ko i-turn over sa kanya, pina-change oil ko muna. So sinama ko siya, nagsama pa ako ng isang staff namin. And after nun, so binigay ko sa kanya, sige drive mo na to pauwi. Ano to, ang nationality niya is parang somewhere in sa Middle East, pero French speaking country. So yun, sabi ko sa kanya, sige iuwi mo na to, kasi nagpasama nga ako ng isang staff para yun yung maghahatid sa akin pauwi. So nandun pa kami sa may talyer pa mismo. And pagka-rev niya nito, kasi medyo mataas ang power neto and madaling humata kasi naka quick throttle. So naka quick throttle siya. So baka binirit niya and muntik niya nang masagasaan yung mga motor dun sa talyer, sa harap ng talyer. Sabi ko, nagdadalawang isip yata ako dito Sabi ko, baka naninibago lang kasi naka quick throttle. So nag-ano siya, later that night nag-set up siya ng parang para makilala niya yung motor. Tinawag niya ako, pumunta kami sa harap ng accommodation niya. Gusto niyang practicein daw yung response ng bike, kasi hindi daw ordinary bike. Hindi nga naman taga-ordinary to, kasi konting pihit mo lang tatangayin ka nito guys, kung hindi ka well versed sa mga loaded na motor. So yun, parang first round niyang i-drive, first round niya, pagkaikot niyang ganyan pagka U-turn, pinihit niya ng so tumalsik siya kasama yung bike. Hindi naman sa talsik, pero tumama yung edge ng bike, itong front end dito sa side na to, tumama sa poste, sa mga ganyan poste ng kuryente. And sabi ko, apaka-ob mo naman mag-drive. 7:34. Napaka-ob mo naman mag-drive, but yan lang di mo pa makuha
So yun. So nung binalik niya sa akin, dalawa na yung gas-gas. Hindi ko na alam kung nasan yung, kung saan siya na disgrasya the second time. Awit talaga nung experience na yun. Kaya I learned my lesson na wag na magparenta unless confident ako sa driving skills nung magre-renta. Kasi ito, sabi niya confident siya, may lisensya siya guys. Sabi niya nagda-drive daw siya sa Lao, kasi before dito sa Lao siya nagtatrabaho eh. Grabe yung nakita niyo yung ngiti ni Manong. Ano mga ngiti? So yun guys, hindi na ako magpaparent ng hindi ako confident dun sa driver, sa driving skills ng driver. Kaya eto, what I was saying a while ago, gusto ko siyang gawing milestone bike. I-announce ko soon na ipapag-giveaway natin to pag naka-reach tayo ng certain subscribers. Close call siya dun. Pag naka-reach tayo ng certain amount of subscribers sa YouTube natin and certain amount of followers sa Facebook natin, so papagandahin natin siya, no? Aesthetically, bibilang ko ng bagong fairings. Kung gusto niyo pakabit yung side mirror bago ko i-ship, isasama ko sa shipment kung sa Pilipinas yung mananalo. So ipaparaffle natin to, raffle na spin the wheel for free. Gusto kong bumili ng kape para di na ako magtitimpla. Hassle guys, sinisipon pa ako. Baka naman mag-restock na kayo nung gusto kong kape. Ayaw na nila mag-restock ng gusto kong kape guys. Wait, hindi ko yung gusto ko eh. So hanap tayo ng iba pang masarap na kape. Americano. Triple black lang ako. Mas masarap ang tama nito. Benching ko. Wait lang, may pera pa ba ako? Yun lang, wala na yata akong pera dito. $24. Wait. May makeup. So yan guys, not sponsored by Nescafe. Triple black. So inumin ko yan para palong-palo tayo magtrabaho. Hoy, medyo mabibili sila. Medyo mabibilis eh, no? So yun guys,
So baka bukas kalikutin ko talaga. Wala akong time eh. O, hindi naman sa walang time, pero ang dami kong ginagawa. Baka kalikutin ko tong Fino bukas. Nilinisan ko ng panggilid. Ako nagagawa. Pa-change oil lang ako dun sa kasi wala akong magagamit pang change oil eh. Okay guys, episode 1. Hindi ko pa alam yung title dito. Fino. Okay, bye guys.